Hello mga ka-DDS, kasama po natin ang ating idol na si Senator Manny Pacquiao. Hello po, Senator. Hello. Kamusta po kayo? Okay naman. At ito po yung ating mga katanungan po. Ano po ang masasabi nyo sa kasalukuyang hearing? At sa tingin nyo po ba ay nagsasabi ng totoo si Kerwin Espinosa? Sa tingin ko, doon sa salaysay na sinabi niya sa akin, tapos sa punta niya rito sa Senado at nagbigay ulit ng salaysay siya, consistent naman. Yung consistent naman yung salaysay niya at ganun din yung sinabi niya sa akin. So, sa tingin ko, nagsasabi siya ng totoo. Hindi pa bago-bago yung statement niya. Ang sabi po kasi may dalawang senador na nasa listahan po. Sino po yung isa? Kilala niyo na ba siya? Hindi. Ang pagkakaalam ko, isang senador lang yung... Kasi nung nagkwentuhan kami, isa lang nabanggit ni Kerwin. At wala nang iba. Ano pong reaksyon nyo dun sa hearing kanina na sinabi ni Senator Laila de Lima na hindi siya magtatanong kay Kerwin at sinabi niya na walang katotohanan yung mga sinasabi, puro kasinungalingan at ginamit pa ni Laila yung Panginoon doon na may God forgive you. I categorically, firmly, and absolutely deny having received any money, any cash from Mr. Kerwin Espinosa. I cannot talk to him directly, but may I just say this? May God forgive you for all your sins, and may God forgive you for all your lies about me. And I forgive you. Ginamit niya siguro, ako nga natakot dahil natakot sa Panginoon para sa kanya dahil kasi hindi pwede gamitin yung pangalan ng Panginoon ng mga ganun-ganun lang. Senator, ano sa tingin yung inaasahan nating outcome? Maganda yan kasi excited na rin ako marinig yung statement ni Dayan dahil siya yung maraming alam at siya yung kasama palagi ni Senator Laila de Lima at for how many years at sinabi nga na may relasyon sila 7 years. So ibig sabihin yung 7 years parang nag-live-in na kayo nun, no? 7 years. So yung relationship nila na 7 years, so talagang ma-close sila. At dito na rin malalaman kung yung lahat ng mga nag-gather natin ng mga information marinig pa natin ulit marinig natin si Dayan at talagang mabubuo yung paniniwala natin na may kinalaman. Senator, ano po masasabi niyo kung ikukumpara natin yung statement ni Kerwin versus sa statement ng CIDG? Sa statement ni Kerwin na napag-alaman natin ay maraming violation yung mga pulis sa pag-operate kay Espinosa. Marami silang nilabag. Unang-una yung search warrant na isinerve nila ay hindi na dapat yun dahil nasa yung tao wala na siyang right of privacy. You don't need a search warrant. A search warrant, what I understand is the search warrant is only applicable for a person who has the right of privacy. But once a person is deprived, you don't need a search warrant, especially he is already in jail and he is deprived. Senator Manny, kailan daw maipupush yung death penalty sa Senado? Bali, ako nag-file ng death penalty dito sa Senado. Sa lower house, inumpisa na yan Inihir na yung bill. Dito, tinatapos lang itong budget dahil naabutan ng budget hearing. So, pag resume ng session, yan ang priority namin yung death penalty. Ngayong taon po kaya yan? Umpisahan ngayong taon na to, kung hindi early next year. Makakasama na kaya si de Lima dyan? Depende naman.
Thank you, mga ka-DDS. Senator Manny, sama-sama para sa tunay na pagbabago. Para sa tunay na pagbabago. Thank you, Senator. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President. And to our dear champion, I laud the delivery of your privileged speech and showing your commitment and your convictions about the imposition of death penalty. May I state for the record that I am against death penalty. I am strongly, firmly, and passionately against the death penalty. I rise now not to engage in debate with the distinguished gentleman, but just to raise a few points, because I'm sure there would be a proper time, due time, for us to engage in protracted debate on the issue, which certainly will be very contentious and divisive, not only for this chamber, but also for the rest of the country. So I would reserve all my other substantive points in support of my opposition to the reimposition of death penalty. We note for the record that there are several bills calling for the reimposition of death penalty, and the one being sponsored by our champion is only one of them. Gusto ko lang pong maintindihan yung punto de vista ng ating kasamahan sa kanyang pag-propose for the reimposition of death penalty. Ano po ba ang pinakadahilan ng pagpapanukala nyo na ibalik ang death penalty? Is it for deterrence or for retribution? Para po sa akin is mahirap na masabi natin is deterrence dahil hindi natin sinasabi na mahinto because of this death penalty. At least mabawasan yung mga karumal-dumal na krimen na hindi natin gusto at ito ay nakakatulong, no? Nakakatulong sa paglutas ng problema dito sa ating bansa, which is yan ang pangunahin na problema. So wala po sa inyo yung tinatawag na retribution? Retribution na sinasabi ng Bible is a punishment of the wrong doing you have done. So yun po ba ang punto nyo na para parusahan? Ang Bible po nagsasabi is kung basis on you opposing because you basing on of your religious belief, then the Bible says is it's a punishment of the sin that you committed against God and against our government. Kasi sinasabi po ng ating champion na not necessarily for deterrence, for minimization or to minimize the reduction of crime, especially the heinous crimes. Then if that is the objective, then should it be the proper approach is to put in or to propose measures that will truly come up with more effective law enforcement para mabawasan ng krimen instead of death penalty? Hindi po yan. Alam niyo po, even in the Bible, death penalty is allowed, no? Allowed in the law of God for those considered as heinous crimes. Even we strengthen our policemen, our law enforcement, makakatulong din po yan, pero mas maganda po yung alam ng tao na may death penalty sa ating bansa. At mabawasan at yung gagawa pa lang ng masama, alam nila na
kamatayan ng kaparusahan, maaaring mapigilan o mabawasan yung mga kriminalidad dito sa ating bansa. Nakakita na ho ba ang ating kasamahan, nakakita na ho ba ng study showing that indeed death penalty is a deterrence? Lalo na mga datos na nagsasabi o na nagpapakita na nung binalik, nung nandyan yung death penalty, bago po ito na abolished sa pamamagitan ng Republic Act 72659, ay bumaba po Alam niyo po, Mr. President, ang rate of criminality. mula noon hanggang ngayon, nung araw po hindi po ganun kalaganap ang droga sa ating bansa. But because of yung sinasabi nga natin, maluwag ang ating batas. Na maluwag ang ating batas, halos lahat ng mga drug lords nandito sa Pilipinas dahil wala namang death penalty para sa drug traffickers. Alam So po kaya ba, dumami po at kinakailangan po siguro natin ito, we're talking about the drug traffickers. Lahat naman siguro tayo against sa drugs, no? Bakit natin hindi bigyan katulad ng sa speech ko nga po, sa speech ko na kailangan magkaroon ng pangil ang ating batas para huminto na yung mga ipinagbabawal agwat o illegal na droga. alam po ba ng ating kasamahan na ang thrust or trend ngayon globally is towards abolition of death penalty? At alam po ba ng ating kasamahan na tayo po, ang Pilipinas po, ay signatory to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights na nagsasabi on whereby we committed ourselves as a state signatory not to reimpose death penalty? Alam po ba? Alam po natin yan na ito po yung treaty na tinatawag no, as long as hindi po override sa ating constitution, no, sa ating constitution, hindi po natin yan ino-honor, no? Ang kaimportante na hindi po maapektuhan ang ating constitution. Hindi niyo po ba kino-consider na pwede naman po na life imprisonment without parole, without commutation of sentence, ang pwede na mas epektibo na paraan para sugpuin yung mga tinatawag niyong heinous crimes instead of the death penalty? Mr. President, kaya nga po mula noon hanggang ngayon dumami po ang mga nagninegosyo ng shabu. Dumami po ang mga dumami at lumaki ang bintahan ng shabu dito sa Pilipinas because wala po tayong pangil sa ating masyado maluwag po ang ating batas.